Isang maganda at mapagpalang araw po ng Biyernes sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Ngayon po ay Biyernes de Dolores, sapagkat ngayon po ang Biyernes bago ang Biyernes Santo. Sapagkat sa susunod pong Friday ay Good Friday at ito pong Biyernes na ito ay tinatawag na Biyernes de Dolores. Mga kapatid, ngayon po ay Biyernes din sa loob ng ikalimang linggo sa panahon ng Kwaresma. Sa darating pong linggo, tayo po ay papasok na sa mga mahal na araw sapagkat ipagdidiwang na ang linggo ng Palaspas. Pagbati po sa lahat ng mga viewers and followers of the Daily Gospel Reflection, sa mga minamahal naming deboto ni San Antonio ng Padua, sa lahat po ng mga benefactors namin, sa anumang pong tulong na inyong pinaabot at patuloy na ibinibigay sa amin, lubos po ang aming pasasalamat. Ang Diyos na po ang bahalang gumanti sa inyong kabutihan, patuloy nating ipanalangin ang isa't isa. Welcome po sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama nating pagnilayan ang mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita sa araw na ito. Mga minamahal kong kapatid, sa araw na ito, pagninilayan po natin ang mabuting balita ayon kay San Juan. Mula po sa ika-10 kabanata, mga talata 31 hanggang 42. Ang pamagat po na ibinigay ko sa pagninilay ay nagsasabing, maging mabuting Kristiyano kahit sa mahirap na sitwasyon. Sino ka nga ba sa panahon ng kagipitan o sa mahirap na kalagayan, pagkakataon, o sitwasyon? Lumalabas daw po ang tunay na kulay ng tao kapag siya ay nahaharap sa mga gipit na kalagayan. Ang tao kapag daw nagigipit, kung minsan kahit sa patalim ay kumakapit. Lumilitaw kung sino ang matapang at kung sino ang duwag. Nalalaman natin kung sino ang tapat at kung sino ang mga pasaway. Sa mahirap na sitwasyon, nakikita natin kung sino yung pamaraan at kung sino yung nagmumukmuk na lamang. Kung sino ang matalino at kung sino ang mangmang. Kung sino ang matulungin at kung sino ang walang pakialam. Kung sino ang tapat at totoo at kung sino ang mga sinungaling. Kung sino sa mga lingkod bayan ang totoo at kung sino ang mga hanggang pangako lamang at pakitang tao. Kung sino nga ba talaga yung mga tunay na bayani at kung sino yung mga taong walang pakialam. Sa mahirap na sitwasyon, makikita natin kung sino talaga ang likas na tumutulong at yung mga taong nakapanood lang, walang ginagawa, nakadadagdag pa nga sa bigat ng problema. Iyan daw po ang dalawang mukha ng tao sa panahon ng kahirapan. May mabuti at mayroong masama. May maganda at may pangit. Kaya ang tanong, saan ka ba dinadala ng kahirapan? Sa kabutihan ba o kasamaan? Sa liwanag ng pagbasa ng mga salita ng Diyos sa araw na ito po ang maaring sinasabi sa atin ng Diyos. Una, sinasabi po sa atin na umasa ka sa Diyos at sa Kanya ay magtiwala. Sa unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias, sinasabi po na makatarungan ng Diyos kung sumubok sa mga tao. Inililigtas niya ang mga api. At sa salmong tugunan, ano po ang tugon? Sa kahirapay humibik at ako ay iyong dininig. Hindi ko po makalimutan ang isang karanasan ng isa sa mga pari po ng Diocese ng San Pablo. Mas nakababata po siya sa akin. Pero naging estudyante ko po siya during his college years nung siya po at ang kanyang mga kaklase ay nag-aaral pa sa college seminary sa San Pablo at ako po ay batang-batang pari pa lang noon. Siya po si Father Eugene Padul.
ang parish priest ng San Isidro Labrador Parish sa Makiling, Calamba City. Noong pong kasagsagan ng pandemic dahil sa coronavirus, siya po ay naglakas loob sa kabila ng banta ng COVID-19. Bagamat may pag-ingat, siya po ay buong tapang na lumabas ng kanyang kwarto, lumabas ng kumbento, lumabas ng simbahan, naglakad po siya sa lansangan, hawak po niya ang monstrance kung saan naandun po ang Panginoong Hesus sa banal na Eucharistia at binabasbasan ang mga tao. Talaga namang kahanga-hanga kahit ako talagang naiyak po sa kanyang ginawa. At ang sabi niya, nung siya po ay matanong, ang COVID-19 ay hindi panghabang buhay. Ang Diyos ay walang hanggan. Ang lalim po, no? Buong tapang na lumabas, alang-alang sa mga tao na naghahangad, na maramdaman nila ang pagiging malapit ng Diyos. At ito, literal niya, inilapit ang Diyos sa banal na Eucharistia habang siya ay lumalakad sa lansangan, binabasbasan ng mga tao. Ang ganda po, no? Sana magkaroon tayong lahat ng ganung tapang at dedikasyon sa paglilingkod. Pangalawa, maging mabuti kahit sa panahon ng pag-usig o pagtuligsa. We can always make love triumph by choosing to be good even if others are not choosing to be good. Ito ang halimbawa na ipinakita ni Jesus sa mabuting balita ngayon at sa mga nagdaang araw. Wala siyang ginawang masama, walang sinabing kasinungalingan, mabuti lang ang kanyang ginawa, totoo lang ang kanyang pinahayag, subalit pinagbabantaan ang kanyang buhay at hindi siya napigil ng mga taong nagbabanta sa kanyang buhay. Kaya ang simbahan ay umahanap ng epektibo at alternatibong paraan kung paano po may padadama ang presensya ng Diyos sa atin. Sana po, ito pong aming ginagawang pagbabahagi ng pagninilay sa mabuting balita araw-araw ay nakakatulong sa inyo upang inyong maramdaman na ang Diyos ay hindi malayo, kundi malapit sapagkat siya ay nangungusap, siya ay nagsasalita sa atin sa pamamagitan ng mga salita mula sa Ebanghelyo araw-araw. Choose to be good even if others are not. Remember that our life is defined by the choices we make. If we wish to be good, make sure that we are making the good and the right choices. Choose the way of goodness and never the way of evil. Choosing the way of goodness in the midst of cruelty and persecution is choosing the way of imitating Christ. Kaya mga kapatid, ulitin ko po, maging mabubuting Kristiyano tayo kahit sa mga mahirap na sitwasyon. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, bigyan po kami ng lakas na maging mga buhay na saksi sa katotohanan na iyong pagmamahal sa amin. Hindi man laging madali ang mga sitwasyon at pangyayari sa aming buhay, tulungan po kaming maging matatag. Ikaw po ang magpuno sa aming kakulangan. Ikaw po ang maging lakas namin sa panahon kami nanghihina dahil sa mga hilahin at pagsubok ng buhay. Amen. Maraming salamat po, mga minamahal kong kapatid. Sana po nagustuhan nyo at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito. Sakaling inyong nagustuhan at nakatulong, i-like po ninyo at i-share. Ibahagi natin ang mensahe ng salita ng Diyos sa ating mga mahal sa buhay, mga kakilala at mga kaibigan. Let us fill the world with the message and power of God's words. Sa inyo pong lahat, sa patuloy na pagtangkilik, maraming salamat po. Pagpalain tayong lahat ng makapangyarihan Diyos, Ama, at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.